ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bakit ba tayo nawawala ng pag-asa minsan? Dahil marahil, meron tayong mga plano, meron tayong mga balak na nasisira o hindi natutuloy. Mga kapatid, kapag hindi natuloy ang plano mo, ibig sabihin, may mas mabuting plano ang Diyos para sa iyo. At kahit na mayroong mga ibang tao ang nagiging balakid ng ating mga panaginip, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Hinahayaan ng Diyos na manatili ang mga taong yan dahil ginagamit din sila ng Panginoon para matanggap mo ang pagpapala na para sa iyo. Umasa ka. Ang ibig sabihin ng pag-asa ay nakatingin ka palagi sa pangako ng Diyos. Ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Hindi kamukha ng tao ang Diyos. Ang tao pag nangako, pinapako. Pero ang Diyos pag nangako, gagawa siya, maghahanap ng paraan para matanggap mo yung pinangako niya. Imposible man, pero manampalataya ka sa Kanya dahil walang imposible pagdating sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nanghina ng loob, nawala ng tiwala, nagduda, sumakit ang loob natin, akala natin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Humingi tayo muli ng papatawad ng awa sa Kanya para tayo muling makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagagalak. Tungayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maasahan ay siyang magpakatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa pagsapit ng pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko, at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin nilang mabuti
ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinagpangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sinabi ng puhong maal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at binalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalagan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, ano ba kayo?
Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin ang isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote sa panahong yon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkakawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya'y nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa, maraming taga-lalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala nyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang matandang balong babae. Matagal na po namatay yung kanyang asawa, yung kanyang mister, at iniwan po siyang mag-isa ng kanyang mga anak sa kanyang bahay. Dahil hirap na hirap po itong babae, minsan di siya makakain, kaya naman siya'y nagdarasal araw-araw sa Diyos. Sinasabi, Panginoon, punuin niyo naman ng pagkain ang aking ref. Panginoon, bigyan niyo naman ako ng aking makakain araw-araw. Panginoon, huwag niyo po akong pababayaan. Isang araw, kagising po ng babae, lumabas po siya sa kanyang tahanan at lo and behold, may nakita po siyang isang bag punong-puno po ng grocery items ng pagkain. At itong babae, tuwang-tuwa, naglulundag po siya sa saya. Sinasabi niya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, sabi po niya. Pero habang nagsasaya at nananalangin, nagpupuri ang babae sa Diyos, meron daw isang lalaki ang lumabas dun sa mga halaman. At sabi niya, tingnan mo na, sinasamba mo ang isang Diyos na hindi naman totoo, isang Diyos na wala naman talaga katang-isip. Narinig kita kahapon, nagdarasal ka. Ako yung kapitbahay mo. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Atheist ako. Kaya ang ginawa ko, akong pumunta sa grocery, akong bumili ng pagkain, pumunta ako dito, nilagay ko sa tapat ng iyong bahay. Hindi Diyos ang gumawa niyan. Ako, sabi po nitong lalaki, isang patunay lang na hindi totoo ang Diyos. At nung narinig po ng babae ito, nagpatuloy po siya sa kanyang pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Sabi niya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nagtataka po itong lalaki, sabi niya, teka, sandali. Hindi mo ba narinig yung aking sinabi? Hindi naman ang Diyos ang bumili ng grocery para sa iyo. Ako yung nakarinig ng panalangin mo. Ako yung gumastos. Ako yung nagpagod. Ako pumunta sa tindahan. Ako ang nagdala ng pagkain dito. Hindi ang Diyos. Walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Nauunawaan mo ba? At ito pong babae, nagpatuloy po sa kanyang pananalangin, pagpupuri, sabi niya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tingnan mo na ang Diyos. Ginawa pa niya na ang demonyo ang magbayad ng aking pagkain, sabi niya. Mga kapatid, tandaan niyo po ito na meron tayong isang Diyos. Hindi niya hahayaan na ang masama ang magwagi. Meron tayong isang Diyos na kung saan gagamitin niya kahit na ang mga taong masasama para tayo ay mapabuti. Meron tayong isang Diyos na kung saan kahit na yung mga paghihirap natin, magagamit niya yan bilang sangkap ng ating bendisyon.
At yan po ang ating narinig sa nabasang ebanghelyo. Nagpaplano daw ang mga Pariseo, mga Eskriba, ang Sanhedrin, ang pari ng templo kung paano nila papatayin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang hindi nila alam, itong masamang balak nila ay parte ng plano ng Diyos. Dahil ang kamatayan ni Jesus ay ang magiging bayad para sa kaligtasan ng ating mga kasalanan. Tingnan niyo po mga kapatid, ang masamang karanasan ay magiging daan para sa kaligtasan ng sanlibutan. At ito din po ang pinapahayag ng unang pagbasa. Sabi ng Diyos, darating ang araw, ang magkakahiwalay ay pagsasama-sama niya. Ang mga magkakalayo ay pagkakaisa niya. Diba? Isa po ito sa mga pinagkakalungkutan natin, nahihirapan tayong ninanais natin na magkasundo ang mga tao na magkakasalungat. Alam ko po, ang dami sa inyo nagdarasal na sila'y magkabalikan kanilang mga asawa. Paano ba hihinto yung bangayan sa politika? Paano magkakasundo ang mga nag-aaway-away na magkakamag-anak? Paano din magkakaisa tayong mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo? Ang malungkot na kwento, iisa lang na Diyos ang ating sinasamba, pero tayo mismo, hindi tayo magkaintindihan. Nag-aaway-away tayo sa ating mga pananaw, sa ating mga paniniwala tungkol kay Jesus. Kapatid, kapag merong away, kapag merong paghihiwalay, kapag merong hindi pagkakasundo, hindi po masaya ang Diyos. Ang masaya sa pagkakawatak-watak ay ang demonyo. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po mga kapatid, wag po kayong magagalit sa mga taong naninira sa inyo, sa mga taong ayaw sa inyo, sa mga taong hindi kayo kasundo. Bakit? Kasi po minsan, ginagamit lang sila ng demonyo. Minsan yung mga taong naninira sa iyo, sila ay gamit lang ng masama. Pumapasok ang dyablo sa kanilang isip, ginagamit ang kanilang dila para masira ang iyong kabutihan at kapayapaan. Hindi naman talaga sila ang kaaway mo. Kaya nga po, itong aking habilin sa inyo, kung man may sumasalungat sa inyo, huwag niyo silang personalin. Isipin niyo po agad na sa likod ng taong ito na naninira, nanggugulo, malapit sila sa demonyo. Unawain niyo po, ang dyablo talaga ang sumusot-sot sa mga taong ito para mag-away kayo. When somebody is going against you, Satan is only using them to hurt you. These people that you think are your enemies, they are just a tool of the devil. Kung man ikaw ay nasaktan dahil nabangga ka ng sasakyan, kanino ka magagalit? Doon sa sasakyan o doon sa nagmamaneho? Di po ba doon sa nagmamaneho? Ganyan din, kapatid. Yung mga taong ayaw sa'yo, yung mga taong nagbababa sa'yo, yung mga taong napakasama ng kanila sinasabi tungkol sa'yo, gamit lang sila ng demonyo. Kaya nga po, huwag niyong lalabanan yung mga lumalaban sa inyo. Ang labanan natin ay yung masamang espiritu na sumasanib sa kanila. Amen? Ang labanan natin ay ang masamang espiritu na buhay sa kanilang isip, sa kanilang mga puso. Kaya nga, sabi po ni Jesus sa atin, di ba? Pagdasal natin ang mga taong ito. Kasi ang masamang espiritong demonyo, gusto lang niyang mawala ang espiritu ni Kristo dyan sa puso mo. Huwag kang maghihiganti sa mga nagpaplano ng masama sa iyo. Dapat nga, maawa ka sa kanila eh. Bakit? Kasi ang mga taong masama ang ugali, malayo sa Diyos. Amen? Hindi naman sasama ang ugali ng mga yan kung malapit sila sa Diyos at kung buhay ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Dahil pag malayo ang isang tao sa grasya ng Diyos, nagiging mahina ang kanilang espiritu at merong sakit ang kanilang kaluluwa. Para matalo po natin yung masamang espiritu na nasa loob ng mga nang-aaway sa inyo. Mga kapatid, pagpatuloy mo lang na ipagdasal sila at patawarin. Please, continue to pray and to forgive these people.
who plot against you, who talk badly against you, who have hurt you and do not have any desire to ask for forgiveness. Kahit na tagal-tagal na, hindi sila humihingi ng tawad. Ikaw, kapatid, magpatawad ka. Maging malaya ka, maging masaya ka. Hayaan mo ang banal na Espiritu, ang manahan. Sinasabi ko po sa inyo, mas kawawa ang mga taong galit, mas kawawa ang mga taong nag-iisip ng masama. Kesa sa mga taong magaan ang kanilang mga kalooban, mas pinagpala ka pag ikaw ay ngumingiti, pag ikaw ay masaya, pag ikaw ay nagpatawad na sa iba. Amen? Alam niyo po, nakakasunog sa masamang espiritu ay pagmamahal. Alam niyo po, galit na galit ang masama kapag tayo'y tunay na umiibig. Bakit? Dahil ang taong tunay na nagmamahal, kamukha niya ang Diyos. Amen? Huwag mong hahayaan, kapatid, na mapuno ng galit ang puso mo dahil sa iba. Please, do not fill your heart with anger. Dahil tandaan niyo po, ang galit ang nakakapagbukas sa ating kalooban para makapasok ang demonyo. Remember the teaching of St. Paul that when we get angry, we give the devil a foothold in our life. Isang paa ng diablong pumapasok na sa iyo pag hindi mo inaalis ang iyong galit at inis sa ibang tao. Tandaan mo, kapatid, wala kang ibang kaaway kung hindi ang masama, ang demonyo, ang diablo. Kahit na sinasaktan ka ng iba, kahit na alam mo yung masamang balak nila, tanging ang demonyo lang ang may pakanan yan. Kaawaan mo yung mga taong may masamang pag-iisip at kalooban. At para hindi ka mawala ng pag-asa, kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag may masamang nangyayari sa iyo, hinahayaan lang yan ng Diyos para ipaalala sa iyo, para pagpalain ka. At para hindi ka mawala ng pag-asa, tandaan niyo po ito, kapatid, na kapag merong masamang nangyayari sa iyo, hinahayaan yan ng Diyos kasi yan ang magiging daan ng iyong bendisyon at ng iyong pagpapala. Even in a mess, God can create a masterpiece. Diba? Yung pintor, kapag gumagawa siya ng kanyang obra, di mo maunawaan, sa umpisa, napakagulo, napakadumi, unorganized, pero kalaunan pagkatapos, makikita mo ang ganda. Ganyan din po nangyayari sa ating buhay, na kakaroon tayo ng mga problema at mga pagsubok, pero hinahayaan yan ng Diyos. Nandyan pa rin ang kamay ng Diyos. Kaya, humingi po tayo ng mas malalim na tiwala, pananampalataya sa Kanya at ng grasya ng pagpapatawad. Parang pagpatuloy tayo na payapa, masaya, hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Kapatid, dalay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi Kristiyano naway, makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila'y pinagbubuklod mo sa isang katawan ni Kristo, isugo mo ang iyong banal na Espiritu upang higit na pagbigkisin ang iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong dinudulutan na walang hanggang buhay, sa pagpapahayag namin ng pananampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang na muling pagsilang nung kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin, upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam. At ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabala. Kaya kaysa namang hilig sisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. At lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot niya sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus
Ligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisoy niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagsasalo sa katawan at dugo ng anak mo ay maging hindi nawa naiiba sa Kanya. Sa pagtataglay ng buhay mo sa amin ay Kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag meron pong paghihiwalay, away, o hindi pagkakasundo, yan ay gawa ng masama ng demonyo. Pero mabuting balita na kahit na may paninira ng masama, kaya pa rin gamitin yan ng Diyos para sa iyong pagpapala. Kahit na merong kasamaan, ay ginagamit na sangkap yan ng Diyos para sa iyong bendisyon at para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya manatili kang umaasa, kapatid. Keep on hoping. Huwag ka magagalit, huwag ka magnanais na magiganti sa mga iba. Magpatuloy ka lang. Ang kalaban mo talagang masama, hindi ang ibang tao. Naway tandaan mo na kahit na sa gulo ay gagamitin pa rin yan ng Diyos. Uusbong ang pagpapabuti ng iyong kaluluwa dyan. Even in a mess, God can create a masterpiece. Bukas po, mag-uumpisa na ang ating mahal na araw sa pamagitan ng Palm Sunday. Kaya pinapaalala ko po, ang mga susunod na araw ay tinatawag na mahal na araw. Naway pagsumikapan natin na tayo ay tunay na maging mapagmahal sa ating kilos, sa ating pananalita, sa ating pakikitungo sa iba. So do not only observe the religious traditions, but observe your heart through this coming Holy Week. Are you truly becoming like God? Are you truly becoming a loving person, a follower of Christ? Yan po yung bigyan nyo ng pansin. Walang kwenta ang ating mga gagawin sa mahal na araw kung hindi naman tayo nagbabago at kung hindi natin nakakamuka si Kristo sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang pagmamahal. May this Holy Week transform you to become the loving person that you should be, continue to be hopeful in the midst of your problems and conflicts. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.